Mga nakalaro ni Kai Sotto sa NBL Australia, ibang Kai Sotto na ang makikita sa laban ng ating Gilas Pilipinas kontra sa New Zealand at Australia. Japet Aguilar sumuka ng dugo matapos makabanggaan ang import ng Blackwater at PBA. Hindi na dapat mawalan ng malalaking imports. Pero bago yan, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe bilang pagsuporta sa naging laban kahapon ng Barangay Ginebra at Blackwater Bossing, kung saan napilitang idiretso sa ospital si Japet Aguilar dahil sa pagsusuka ng dugo dahil sa naging banggaan nila ng 7-footer import ng Blackwater Bossing na si Robert Apsio. Inamin din ni Coach Tim Cone na nagmukha silang bata o babies laban kay Apsio. Mabuti na lamang daw at nagpapasok yung mga tira ng Barangay Ginebra, kaya nasungkit pa rin nila yung panalo, no? Pero ang maganda rito, mga kabasketball, napupush talaga yung mga players ng PBA na kumbaga mas galingan pa, dahil kung hindi sila lulusot or hindi sila mananalo doon sa mga kupunan na may malalakas na import gaya nga nitong si Apsio, no? Sa sila Ball, 'di ba? Talagang malalakas na import 'yan. Kumbaga lahat ng mga players ng PBA nagle-level up yung kanilang laruan. Yan din yung dahilan kaya nais natin, no, na hindi na mawalan ng malalaking imports etong PBA. Bawat conference, kung halimbawa all Filipino, pwede naman siguro na mga naturalized player, mag-naturalize sila bawat kupunan para at least hindi man sila gumastos ng ganoong kalaking halaga, ay yung level ng basketball nandoon pa rin, mataas pa rin yung level ng basketball natin dyan sa PBA. Sa ibang balita, mga kabasketball, pag-uusapan na ang muling pagbabalik ng ating pambatong si Kai Sotto sa Gilas Pilipinas para sa ngayong darating na May, no? Pag-uwi ni Kai dito sa Pilipinas after ng season niya sa Koshigaya Alphas ng Japan B-League, kasi hindi naman sila papasok dyan sa playoffs. So most likely talaga ay maglalaro si Kai para nga dito sa third window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Dahil bukod kasi sa kailangan nating maipanalo yung dalawang laban na yan, ay pagkakataon na din to ng ating Gilas Pilipinas para tapusin na yung sumpa, no, ng Australia na mahigit 50 taon na. Dahil hindi pa natin sila nga natatalong muli. Na 50 years na po nung huling talunin natin yung Australia diyan nga sa mga FIBA sanction. Ayon mismo yan sa records ng FIBA. At pagkakataon na rin to ng ating pambatong si Kai Sotto para maipakita niya yung kanyang laro, na iba na yung kanyang laro, no? Kung dati noon sa NBL parang nabubuli siya, no? Ngayon, mga kabasketball, sigurado marami nang mabubuli si Kai Sotto dyan sa New Zealand at Australia, kasi yung mga taga New Zealand naglalaro din sa NBL yan eh. So most likely yung mga makakalaban ni Kai at ng Gilas, nakalaro na ni Kai, no, nung mga panahon na yon. At nagpapasalamat tayo sa Japan B-League dahil sa mga improvement na nakikita natin kay Kai, kay Coach Melantin na patuloy na pinalalakas yung katawan ni Kai, at sa lahat ng mga sumusuporta kay Kai Sotto at sa ating Gilas Pilipinas. Kaya mga kabasketball, anong masasabi nyo? Hanggang dyan, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.